Ngayon po ay inaabangan ng lahat kung sino ho ba ang susunod na hepe ng Philippine National Police. Bagamat isa po sa naging matunog noon ay ito pong si Major General Nicolas Torre III. At kasi 'di ba ang isa sa mga sinasabing pinagbabasihan yung mga ginawa niya ho laban po sa mga Duterte. At ang pinakahuli, yung mabilisang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at agad na ipinatapon sa ICC diyan po sa The Hague, Netherlands. Pero ay ako naman bilang isang komentarista, titignan ho natin kung biglang pepreno si Pangulong Marcos Jr. dito po sa mga naunang pahayag, di umano na siya na si Torre ang napipisil na hepe ng PNP dahil sa idudugtong ho natin yan sa pinakahuling pahayag naman ni Pangulong Marcos Jr. na handa siya makipagkasundo sa mga Duterte at ayaw niyang kaaway. So alam naman natin na ito pong si General Nicolas Torre ay talagang hate na hate po ito. Lalo na po ng mga kampo ng Duterte at ng kanilang mga taga-suporta. So ulitin ho natin at linawin ho natin na ang pagpili ng hepe po ng Philippine National Police ay ito po ay prerogatibo ng isang Pangulo, mga kababayan. At siya po ay tanging ang Pangulo lamang ang pwedeng pumili kasi base po sa batas, ito hong Republic Act 6979 na kung saan yung batas na naglikha dito po sa Philippine National Police states that the President shall appoint the Philippine National Police Chief from among a list prepared by NAPOLCOM. So yung the most senior and qualified officers in the service. Yung mga senior at kwalipikadong opisyal na inihanda po ang listahan ng NAPOLCOM. So yan po. At base po sa mga report, mga kababayan, ay yung mga nakalinya na posibleng pumalit at pwedeng pagpilian po ni Pangulong Marcos Jr. ay ito pong si Lieutenant General Robert Rodriguez, Deputy Chief for Operations ng PNP, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, ang Chief ng Directorial Staff ng PNP, at ito hong si Police Major General Anthony Aberin, ang Chief ng National Capital Region Police Office, at ito hong si Police Major General Nicolas Torre III na siya pong hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. So yan po ang mga pwedeng pagpilian. Bagamat sa ngayon ay patuloy na lumulutang yung pangalan ni General Torre na susunod na hepe ng PNP. Di umano. Pero sa ngayon ho ay maituturing ho na sabihin natin, alam nyo, isinerch ko ho ito hong pangalan ni General Torre at tingnan ko, ito pala si General Torre ay the most hated man in the Philippines. Tingnan nyo ha. Ayan. Kasi isinerch ko sinasaleksi ko lahat po ng mga kandidato sa pagka-PNP. Ayan ho. Ano ibig sabihin po nito? Siya po ang talagang pinakasusuklaman ng maraming Pilipino dito po sa Pilipinas. Hindi naman lahat, pero marami. Mga kababayan. So, yun po. At siyempre, binabanggit ko ho na napaka-importante itong gagampanan sa pagiging hepe ng Philippine National Police. Kasi nakalagay ho rito sa ang mandato po ng PNP talagang matiyak yung seguridad. At di ba, yung sa PNP talagang sila po ang magbibigay ng proteksyon para po sa taong bayan. At di ba, nakalagay nga sa kanilang logo, ito ho mga kababayan, Philippine National Police Service Honor Justice. Ayan. Tingnan nyo yung logo nila, Service Honor Justice. Pero sa mga huling mga ginawa ho, na balikan ho natin yung mga nangyari kay General Torre para bigyan lang ho natin ng pagkakataon yung ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel na ano ba yan? Sino ba yan si General Torre? Kasi ang pinakahuli na tumatak lang yung ginawa niya kay dating Pangulong Duterte. Ito, nung una ay nag-resign pala ito sa QCPD. Ito, panoorin po natin mga kababayan. At yung dahil sa, di ba, parang meron siya na lumitaw na idinidepensa
yung dating police na, di ba, naging controversial at nambatok at naglabas pa ho ng baril sa isang siklista. Ito ho, ha? Kaya ano ang kinalaman ng isyong ito sa pagbaba sa pwesto ni General Torre? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Binanatan kasi ng netizen si QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito'y dahil sa pagsasagawa niya ng press conference noong linggo ng hapon kasama ang motorista na si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang nag-viral sa social media na nakitang bumunot at nagkasa ng baril laban sa isang siklista dahil lamang sa sagutan sa trapiko. Minasama ng netizens ang anilay mistulang abogado ni Gonzales si General Torre. Ayon kay General Torre, ayaw niya makaladkad ang buong organisasyon sa mga batikos laban sa kanya kaya nagdesisyon siya bumaba sa pwesto. Isinumitianiya niya kay NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr., kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at kay DIL Secretary Benhar Abalos ang kanyang resignation kanina at epektibo na ito bukas. Okay, so yun ho mga kababayan at napilitan pong mag-resign noon si General Torre nung siya po ay hepe ng Quezon City Police District. Dahil sa binira ho, nagalit po yung netizen dahil sa yung kanyang ginawang press con mga kababayan. Kasama ho yung isang motorista na sinasabing kitang-kita sa video na nambatok at naglabas pa ho ng baril. So parang ang doon kinakampihan niya kasi dating police. So napilitan po siyang mag-resign sa Quezon City Police District. At nang lumaon ay na-assign po yan sa Davao Region at na kung saan ay siya rin po ang nanguna sa paghahanap dito po kay Pastor Quiboloy na talagang pinasok po yung lugar doon ni Pastor Quiboloy pero sa dakong huli hindi ho nila nakita at ayon sa report ay kusang sumuko. Ito pong si Pastor Quiboloy sa mga otoridad. At ang pinakahuli mga kababayan ay itong ginawa ho na pag-aresto ni sa pangunguna na pag-aresto ni General Torre dito po kay dating Pangulong Duterte at yung pagbaba po diyan po sa airport sa NAIA mula po sa Hong Kong ay ineskortan na patungo sa Villamar Air Base tapos kinagabihan ay yun na ho agad na ipinatapon doon po sa The Hague, Netherlands. So balikan lang ho natin ng ilang mga eksena naman sa ginawang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. At yung mga matinding tanong din ho, talagang nagagalit po, ito pong si Senator Jingo Estrada. Dahil sa ipinakita ho rito, yung talagang opersahan na paggamit ni General Torre para mapaalis at mapatapon sa The Hague, Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte. Panoorin po natin. Anong araw sa amin? At ang sabi mo, ihilahin ka yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... I am asking you, did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I will actually made good of it, sir. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin Okay, so yan po ang eksena sa pagitan po ni Senador Jingo Estrada nung isinagawa po yung ginawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. At nagkabuhol-buhol po, di ba, yung mga paliwanag ni General Torre dito po sa issue ito. At siguro naman sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel, ay nakita nyo naman yung mga eksena, di po ba, na kung paano yung ginawang proseso at di umano ay paggamit ng pwersa ni General Torre para agad na mapasakay din sa eroplano. Ito pong si dating Pangulong Duterte at madala po sa ICC. So yun ho at dito ho ay ang ating tanong kayo sa ating mga
taga-subaybay dito po sa YouTube channel, kwalipikado ho ba si General Torre na maging susunod na hepe ng Philippine National Police? June 4 po ay matatapos na yung pinalawig na termino kay General Marbil kasi February 4 siya at in-extend po yung kanyang panunungkulan ng 4 na buwan, so matatapos na po yan sa June 4. Nako, malapit-lapit na ho yan. At ngayon ay patuloy na lumulutang yung mga pangalan kung sino ba ang mga susunod na hepe ng Philippine National Police at yung mga pwedeng pagpilian ni Pangulong Marcos Jr. So, ang sabi ho ng PNP, ang listahan na ito ay nanggaling po sa National Police Commission at ito ay ibibigay sa Pangulo para pagpilian. So, yun ho, ulitin natin yung mga sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates, si Lieutenant General Robert Rodriguez, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, Major General Anthony Abirin at Major General Nicolas Torre III. So kayo ho, sa ating mga taga-subaybay, kayo ho ba ay kumbinsido at sabihin natin naniniwala na kwalipikado ito ho bang si General Torre para pamunuan po ang ating Philippine National Police? Yun ho. Pero linawin ho natin na ang kapangyarihan sa pag-appoint o pagtatalaga ng PNP o ng hepe ng PNP ay ang Pangulo. Prerogatibo niya kung sino ang gusto niyang italaga. Pero sa aking komentaryo, mga kababayan, komentaryo ko lang naman ho at sariling pananaw, na halimbawa, ikaw ay isang Pangulo na bagsak ang iyong trust at performance rating. Tapos bigla ka mag-a-appoint ng isang PNP na ang sinasabi pinaka susuklaman ng mga Pilipino. Ewan ko sa'yo, di ba? Kasi ito, i-search nyo lang ho, kung sino ang most hated man in the Philippines, General Torre III. So kung ikaw ay Pangulo, i-appoint mo ba? Kasi kung sa kwalifikasyon, mga kababayan, Police Major General, siya po ay isang senior official ng PNP na pwede hong makasama, di po ba, sa pagpipilian ng Pangulo. Kaya lang, siguro kung ikaw ay Pangulo, i-consider mo rin na senior official. Di ba? Pero makatutulong kaya ito sa akin, sa aking imahe. O magsisilbi itong bagahe o dagdag bagahe. Kasi idudugtong ho natin dito sa intensyon ho ngayon ni Pangulong Marcos Jr. at malalaman ho natin yung kanyang sinseridad. Dito, pwede ho nating pwede nating hatulan yung kanyang sinseridad dito ho kung i-appoint niya o hindi. Ito pong si Major General Nicolas Torre. Kasi kung ini-appoint niya pa rin ho yan, itong si General Torre bilang susunod na hepe ng Philippine National Police, parang kinokontra niya ho yung sinasabi niyang reconciliation at pakikipagkasundo na pagnanais sa mga Duterte. Bakit ho? Kasi si Torre ang isa po sa pinakasusuklaman Talagang galit na galit ho dyan ang pamilya Duterte at ang mga taga-suporta. Di po ba? So, siguro kung di man niya may appoint, pwede naman sabihin, wala. Di ba? Ang prerogatibo ng Pangulo yan, bahala na ho siya. Pero hindi ho natin sa pinangungunahan ang Pangulo sa kanya magiging desisyon, nasa sa kanya po yan. Pero ako, tinitimbang ko lang bilang isang komentarista sa radyo at siyempre tayo po'y columnist din sa dyaryo. Yun ho, kung ikaw ang isang Pangulo na bagsak, sadsad ang iyong rating, trust at performance rating, sinong kukunin mong mga katuwang? Yung bang mga popular at mataas po yung kredibilidad na pwedeng mahalin ng tao o yung isang tao na kinasusuklaman na kapag napwesto baka lalo kang malugmok lalong bumagsak ang yung rating. Okay ho. O yung ating mga viewers kayo ho, magkomentaryo ho kayo. Ang ating tanong, kwalipikado ho ba na maging hepe ng PNP ito pong si General Torre sa kabila ng mga nangyari, no? At mula pa sa QCPD,
Pero yung kanyang pagiging senior official, ako tingin ko kwalipikado. Pero yung mga nangyari na kanyang ginawa, kasi ang lilitaw ho rito, nako parang palakasan ho or bata-bata system na kung ano iniutos ng di umano kasi yun po naging perception na hindi, yan ang inutos sa kanya. Si kay Kibuloy, kay ang pinakamatindi ho rito kay Duterte, no? Arestuhin mo niyan pag naipadala mo yan sa ICC, ikaw na hepe ng PNP. May mga ganong perception. So, parang alam nyo ho, ang pagiging hepe ng PNP, hindi lang dapat sa Pangulo naglilingkod, sa sambayan ng Pilipino. Dapat ho ganon. So, ang maging kwalifikasyon o siyempre, ihimayin po ng Pangulo yan, sana ikonsidera niya, ito ang hepe ng PNP na magsisilbi at malinis sa mata ng taong bayan na wala siyang kinikilingan. So, di ba, yung ustisya, nakatakip po yung mata, nakapiring yun ho. So, yun lang ho, mga kababayan, at sinasabi natin, uulitin ko ho, prerogatibo po ng Pangulo kung sino po ang kanya piliin, pero ako naman bilang isang komentarista at taga-obserba, kung bagsak ang aking rating, trust at performance rating, bakit ako kukuha ng isang tao na itatalagay sa isang posisyon na may bahid? Yung mga galit sa kanya, madadamay pa ako dyan parang gano'n. Bahala na ho kayo. Sa mga bago lang ho sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-share at i-like ito pong ating palatuntunan na ating YouTube channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw sa ating lahat.